awit po ay nagpapahayag ng ating damdamin, ng ating pinakapuso. Di ba? Yan po ay nagpapahayag ng ating nararamdaman. Kaya kapag tayo po ay umaawit ng love song, alam mo kung ano yung pinanggagalingan noon. Kapag umaawit tayo ng lamentation, andun po yung pagkalungkot. Di ba? Yung meron po, pag umaawit tayo ng tagumpay, obviously, meron pong dala ng kasiyahan. Kaya po, ang heart song po na worship sa Psalms ay napakahalaga sapagkat sa Panginoon, for some reason, He will always instruct His people to sing. Ngayon, tanong bakit? Kasi unang-una sa lahat, ang pag-awit ay ini-engage po ang buong pagkatao ho natin. Ano ho? Kasi kung mapapansin po ninyo, lagi ho sa Bible, sing to the Lord. Come on, sing to the Lord a new song. May mga ganun pong utos ang Panginoon Diyos. Kasi po, hindi lang po niya ini-inform yung ating pong mind kasi nai-engage po yung isip, damdamin, yung ating kagustuhan, at maging ang ating katawan. Napansin niyo ba pag kumakanta, minsan napapaindak din ho tayo. Kasi ho, ang gusto ho ng Diyos, yung hinahanap niya yung devoted heart, yung todo ho ang ating puso sa Kanya. Kasi sa totoo lang, mayroon po kasing pagdudugtong, yung pong ating karanasan sa Diyos sa awitin. Halimbawa, God is faithful and great is thy faithfulness. Ano napansin niyo? Both are saying the same thing, pero magkaiba yung impact. Bakit? God is faithfulness, ini-inform tayo that God is faithful. But great is thy faithfulness, it expresses the very personal experience we have with God. That indeed, He is faithful to us. Di ba? Hindi lamang po parang katang-isip lamang. At hindi lang yon. Yung pong awit, tinutulungan tayo manatili yung katotohanan sa ating puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya kay Moses, di ba, isulat mo yung awitin para to remind them of what God did. Doon po sila tumawid, doon po sa pulang dagat. Ganon din ho sa Psalm. At ganon din sabi ni Paul, let the word of Christ dwell in your heart, singing hymns, singing psalms, and spiritual songs. Di ba? Dala ho yun ng kapuspusan ng Espiritu Santo eh. Kung pasin ninyo, be filled with the Spirit and let speak to one another in psalms, in hymns, in songs, and melodies from the heart. Alam nyo, ang awitin po hindi madali kasi kung papansinin ninyo, yung pag-awit minsan sa kalalagayan ng marami nating pinagdadaanan, ang hirap hong umawit, ano ho? Para mas madaling matulog, ano? Di ba? Hindi sa totoo lang. Kasi yung awit na yan, talaga yan, parang laking hamon ho yan sa atin. Parang it reminds us, teka muna, yung awit na to, ito ay nagpapahayag po ng katotohanan ng manatili sa ating puso. At hindi lang yun, it unites God's people. Kasi may iba't ibang panahon, iba't ibang pero minsan, kahit iba-iba edad natin, iba-ibang background natin, iba-ibang occupation natin, minsan pinag-iisa tayo ng isang tugtugin. No? Parang pinag-iisa yung ating mga puso. Kaya pinapahayag doon sa yung ating pananampalataya, pinapahayag doon yung we belong to the people of God dahil lang sa awitin. Kasi mapapansin niyo yung ating mga kinakanta, common to many of us. Kunyari, pag napunta kayo sa ibang bansa, may narinig kayo kanta, Christian yun na. Di ba? Parang nagkakaroon kagad ng dugtungan, parang it unites our hearts with other people na, familiar yung kanta niya. Parang gano'n, di ba? So, doon pa lang pinagkakaisa na. Hindi lang yon. Ito po ay weapon against fear and despair. Di ba? Pag natatakot tayo, minsan ang gandang nakakantahan no? Nakakantahan. Kaya nga, kunyari yung mga Israelites, nung sila po ay inaatake, sabi wag kumanta kayo. Si Jehoshaphat, nung sila po ay ginigera ng napakaraming mga bayan. Ano sabi? Ang unang nilagay nila sa unahan, nung kanilang mandirigma, ay mga awit. No? Amazing, no? Si Paul and Silas, nung sila po ay nakulong, they were singing hymns to the Lord. Minsan kasi nakakaalis ng, takot, nakakaalis ng yung kumbaga, hindi lang takot, pati yung pain, no? Yung kanta nakakatulong sa atin. Ngayon, hindi lang ito, nakakatuwa po, kasi itong awitin na to, ito rin po ay foretaste ng kalingitan. Kasi mapapansin ninyo, sa langit, ang mga anghel ay nag-aawitan. Di ba? Kaya may foretaste, kaya pag yung mga tayo, we're claiming to be Christians and we're hoping to be in heaven, in eternity someday, tapos hindi tayo ginaganahang kumanta, may problema tayo. Kasi multitudes of people will be gathering together before the King of Kings and they will be singing songs in their own tongues. Can you imagine? Maririnig nyo sa langit, aawit mga Tagalog songs dahil iba't ibang mga tao, iba't ibang pinanggalingan, nagsasumasamba sa Panginoon Diyos sa awitin. Kaya foretaste ng kalangitan yon. Alam nyo, ini-imagine ko hanggang sa langit, ang saya-saya, no? Awitan sila ng awitan, no?
Di ba? Naalala ko tuloy yung, nakapanood nyo na yung palabas na Glory. Matagal na yun lumang-luman. Kasi medyo yun historical na palabas. Napanood nyo na po ba yun, Glory? Palabas na matatalino yun Biglang, alam ko ata yun Kasi alam niyo ba, nung magigegeran sila, magdigmaan oh Lord, oh my Lord, 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 Lord. Narinig niyo na yun? Kakakanta ko lang Hindi siya familiar kasi tagal na talaga yun Kasi sabi ko nga sa kanya, bihirang nanonood ng mga ganon. Now, ito po, in singing din po is an overflow of our awe of God. Alam nyo, ito isang bagay na natutunan ko sa Panginoon Diyos. God commands, look at the word, singing, because worship is not merely about knowing the truth. It is about delighting in truth. Kung meron isang bagay tungkol sa Diyos, ayaw niyang alam mo lang yung katotohanan. Gusto niya, ikinasisiya natin yung katotohanan. Ang tanong ho ng malaki sa atin ngayon, are we really rejoicing and delighting in truth? No? Yung masaya ba talaga tayo sa katotohanan? Katotohanan tungkol sa Diyos, katotohanan tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay. Kaya yung Psalm, ito pong ating pag-aaral ngayon, ay tinuturuan tayo not only what to think about God, but how to feel about God. No? Pinapakita sa atin, ano yung ating nararamdaman tungkol sa Diyos. Kaya nga punong-puno ang psalm ng emotions. Mayroong kasiyahan, may kalungkutan, mayroong takot, may pananampalataya, mayroong pong pagsisisi, may pasasalamat, no? Mayroong pong tagumpay at mayroong ding mga struggle. So yung awit po, tinuturuan tayo that God welcomes us to bring us our whole heart before Him. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya po, ang worship ay awitin ng puso. Kamusta po ang inyong puso ngayon? Are you filled with songs before the Lord? O yung awit sa atin parang ang ingay? Ba't ganyan ang ingay ng awit? Parang hindi na ako makakonsentrate. Pag naiingayan kayo, matanda na kayo. Kasi pag bata, iba yung ingay talaga no? Pero the truth is this, regardless of the sound, as long as your heart is singing to God, wala hong pinagkaiba yun. Kasi hindi yung tugtog lamang, kundi ano yung sinisigaw ng ating puso sa Diyos. Are you following? Kaya napakahalaga po yan. And listen to this. Kasi sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Si Jesus sabi niyan. Kaya madalas, kung ano yung laman ng puso mo, minsan yun din ang inaawit mo Kaya alam niyo po, minsan, kaya for some reason, wala akong masyadong alam na ng mga kantang pangmundo. Parang mula nung nakakilala sa Panginoon Diyos, karamihan ng awit na alam ko lang, yung mga awit na pagsamba sa Panginoon Diyos. Pero pansinin niyo, pag malayo ka sa Panginoon, kung ano-ano kinakanta mo, no? Napansin niyo ba yun? Kunyari, pagka sa Lord, laging parang, every day with you, Lord, di ba? Is sweeter than the day before. Di ba? Sarap, di ba? Pero pag malayo ka sa Diyos, oh, giliw ko. Ang layo talaga di ba? Sinaktan mo ang puso ko. Parang, ano ba yan? Parang, bakit hindi maganda? Di ba? Naalala ko lang kasi nung minsan, hindi ko alam na secular song pala yun. Nagpe-pray ako. Kasi kumakanta ako ganyan, no? Alam niyo, kahit na yung secular song, napapalitan mo ng awitin para sa Diyos Pero, when I'm feeling blue, all I have to do, di ba? Ano yung secular yun? Nasa loob ako ng prayer room. Is worship you, my Lord. Jesus Christ, my King. Naiba yung lyrics. Bakit? Kasi yung laman ng puso mo, yun ang lalabas Tama? Kaya tanongin mo yung katabi mo, ikaw, anong laman ng puso mo talaga? Anong lumalabas? Kaya minsan, kung ano-anong kanta lumalabas, puro mura. Kasi yun ang laman ng puso Hindi kayo to yung mga nasa labas. Kasi yun ang laman ng puso, kaya yung galit, lumalabas doon. Kasi before there is a song in the mouth, there must be first an awe in the heart. Yun ang lalabas sa ating Panginoon Diyos. Yun ang ating mga kinakanta. Kaya ngayong hapon na ito, ating titignan yung worship God with a heart in awe. Yung talagang ano ba yung ibig sabihin ng na yan? Narinig na natin yan. Narinig natin nakarinig ko. Ano yung ibig sabihin ng Pag sinabi mong is the overwhelming awareness of God's greatness, glory, holiness, and grace that moves us to worship. Yung pag parang words are not enough to express the wonders, the amazement of seeing who God is. Lord, sobrang dakila mo, sobrang kalwalatian mo, sobrang kabanalan mo, sobrang biyaya mo, Panginoon. Kaya
sinasamba kita. Alam niyo minsan, ang problema natin, wala na tayong ganung sense of awe sa Diyos. Kasi yung awe, minsan, napaka-familiar sa atin. Oh, this food is awesome. Oh, this place is awesome. Oh, the numbers of people are awesome. Hindi naman yung ganun eh. Hindi lang to admiration. Ito po yung pag-realidad, Lord, totoo ka. Kaya tingnan ninyo ha, when Isaiah, for example, nung makita niya yung kadakilaan ng Diyos, si Isaiah, nakita niya yung holiness ng Diyos, and the angels of the Lord were saying, holy, holy, holy. Ano sinabi niya? Ang ganda nito, ganun ba? Hindi. Ano sabi niya? Woe is me, I am ruined. Nung nakita niya yung holiness ng Diyos, nawala lahat ng yabang niya about who he was. Because he's a prophet. Propeta siya. The servant of the Lord. Hindi lang siya servant of the Lord. Imagine he was speaking the words of God. And yet, when he saw the holiness of God, nagkaroon siya ng sense of, oh, woe is me. I am ruined. Wala akong pagmamalak sa Diyos. I am a man of unclean lips. Can you imagine? Yung pinakamabuting bagay sa kanya, yung pwede niya ipagbalaki sa lahat, biglang sabi niya, wala ako. I am so dirty before God. And alam niyo, maraming Christians ngayon, ang baba ng tingin sa Diyos. Kaya walang sense of awe sa Kanya. Sa pag-awit pa lang, isipin niyo mabuti. Who are we to sing before the King of Kings, the holiest God? Bakit? Ba't ko nasabi? Kung tayo po pupunta sa Malacanang para umawit, palagay ko hindi tayo pakikinggan. For sure, they will hire someone who is so skillful and talagang so good in singing para umawit sa Malacanang. Tama ba? And yet, God is inviting us, come and sing to the Lord. Parang sino ako para yayain ng Diyos? Di ba? Kung sa sa ordinaryong tao, hindi ako gustong pakinggan eh. And yet, the King of Kings wants me to sing before Him. Nasusundan po? Alam niyo bakit nakikita niya? Because there is a relationship. Pag may relationship, minsan kahit ano pang tinig mo, hindi mahalaga yon. Nakakita na kayo ng mga bata na parang wala naman tatono kung umawit. Pero tuwan-tuwa tayo, ang cute ng boses niya. Parang ipis. Diba? Kahit ano pang tunog niyan, kasi yung bata yun, parang there is a connection between you and the child. Pero kung hindi mo anak yun, hindi mo kamag-anak, ano ba yan? Kung makakanta, ba't pinakakanta yan? Ba't kanino mo anak yan? Di ba? Pero kung yan ay anak mo, o kaya naman ay kamag-anak mo, tuwang-tuwa ka, o inaanak mo, pag kumanta kahit wala sa tono, cute, ang cute! Ang cute ka pareho ng boses ko. Tama ka. Diba? Nakuha ninyo? Kasi nga mayroong ugnayan eh. Same thing with God. Katingnan nyo naman si Peter. When Peter saw the miracle of Jesus, kasi hindi sila nakakahuli ng isda na magdamag. And yet Jesus told him, ilagay mo sa kabilang bahagi ng bangka, doon mo itapon. Ano pinagkaiba nun sa kanan, sa kaliwa? Parehong bangka lang yun. Itapa mo dyan. Nang sabi niya, Lord, magdamag na kami ng isda. Basta itapa mo dyan. Ilagay mo dyan yung lambat mo. Nakahuli ng marami. Hindi sabi, bakit dahil ka nahuli? Hindi ganun ang kanyang nasabi. When he saw, and there is a sense of awe before Jesus, ano sinabi niya? Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Lord, layo kayo, makasalanan po ako. Bakit ganun ang kanyang nakikita? Si John, imagine, nung nagsusulat si John, the disciple whom Jesus loved. And yet, when he saw the resurrected Jesus, the glorified Jesus, ano nangyari? Nako, nahimatay. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Alam niyo, yun ang isang bagay na hindi naintindihan ng maraming tao. We don't understand the awe of God. Kasi akala natin parang napaka-ordinaryo ng Diyos. He ain't ordinary God. He is more than extraordinary. Tandaan ho natin to. Ito yung awe. Awe is not merely admiration. Awe is reverence mixed with wonder. As in, awe is humility mixed with amazement. Awe is the response of finite people encountering the infinite God. Alam niyo, naalala ko, kahit sa pag-aawitan ho natin, minsan wala na yung sense ng ganung Kaya ho yung ating pagsamba, walang nangyayari minsan sa atin. Naalala ko one time, nandun ho kami sa MMRC. Nag-aawitan po, first time ko narinig yung everlasting God. A friend of God. I am a friend of God. First time ko narinig, ang saya-saya nung kanta, I am a friend of God. Ganun. Pero sabi ko, tapos abang inaawit ko po, bigla ako napaiyak na hindi ko maintindihan. Hindi ko mapigilan yung sarili ko, Lord, have mercy on me. Lord, ako, kaibigan mo.
Lord, totoo ba yan? Kaibigan mo ako? Samantalang ang daming tao, parang wala silang pakialam kung kaibigan ka o hindi. And yet, you are the powerful God, Almighty God, the God who is so powerful, who created the heavens and the earth. My friend? Naintindihan niyo po? Hello? Kaya, bakit walang sense of awe sa iba? Kasi hindi nila intindihan what it means to be a friend of God. Nakuha ninyo? Alam niyo, pag naranasan niyo kayo po ay ipagtabuyan ng tao. Pag naranasan niyo na parang wala kang kwentang tao. And yet, here is the God who is so powerful. Bigla kang habang tinabuy ka ng marami, kinuha ka niya at dinampot ka at niyakap ka niya. I am your friend. Then you will understand that sense of awe and say, God, thank you. Thank you. Thank you for loving me. Thank you for accepting me. Thank you for embracing me. Alam niyo, yung isang bagay na hindi maunawaan ng maraming tao. So I'm telling you this, God took us from that miry, as in muddy places. And yet, niyakap tayo, nilinis tayo. Naalala ko tuloy sabi nung tuturo sa amin noon sa isang seminar, sabi niya, God is everywhere. Bigla may nagtanong sa akin, and in his joke, sabi niya ganun, biruin mo may nagtanong, if God is everywhere, nandun din ba siya sa Poso Negro? Tama ba ako? Poso Negro ba yun o Poso Negra? Lalaki yun, kasi negro yun eh. Poso Negro, sabi niya ganun. Sabi niya, Poso Negro, sabi niya, tapos tawanan sila, o nga, man, kung ako si God, sa palagay mo, pupunta ako doon? Biglang tahimik, tawanan. Tapos ako, napaisip ako ng malalim, sabi ko, Panginoon, salamat po. Kasi kayo yung Diyos ko na pag nalaglag ako, nandun ka din. Kukunin mo ako. Naintindihan niyo po? Hindi yung parang, marumi yan, ayoko niyan. Kasi nakita ko yun kay Jesus Christ eh. Pumarito siya. Nandun siya, yung kanyang comfort of heaven, iniwan niya. Para Para iligtas tayo na nasa putikan, nasa maruming kalalagayan. And willing for His robe to be stained and even to be removed. To be naked before the public. Para iligtas tayo at tayo ang madamitan ng kanyang balabal. Naunawaan? Kaya ang layo ho. Doon pa lang, wow. Lord, what else can I say? Kaya nga sabi ni A.W. Tozer, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. The reason why there is no awe in our relationship with God, kaya ang liit ng tingin natin sa Diyos. We try to equate God with people. We try to equate God with us. We try to equate God with our feelings. We try to equate God with our understanding to life. We try to equate God with our perspective to life. Sabi ni Lord, you are far from me. I am far above everyone else. But the moment we understand that He's so great and willing to reach us out, then wow, Lord, how can I not worship You? How can I not give my best to You? Kasi nga, napakadakila ng Diyos. Wala pakaliit ng ating mga pananampalataya. Napakaliit ng ating mga kaunawaan sa buhay in comparison to who God is. Ang layo-layo natin. Kaya nga, yung iba nga, di ba, with all their power and greatness, when they saw God, nung nakita nila yung holiness ng Diyos, ano sabi nila? Lord, bumagsak na yung mga bato sa amin, bumagsak na yung mga bundok sa amin. We would rather die than to see the wrath of the Lamb. Nung alam niyo, basa ko pa lang, yun pa lang, hindi ko na magets. Lamb, wrath, how could that be? Hindi na kaya ng isip ko. Kaya doon pa sabi ko, Lord, kung yung Lamb, nagalit, natakot na yung mga dakilang tao, anong ibig sabihin ng wrath of God? Pag-isipan ninyo. Kaya marami tayong hindi naintindihan. Kaya minsan ang babanting natin sa Diyos. You see, the psalmist wants us to see God, to see His greatness, to see His glory, to see His majesty, to see His reign, to see His coming kingdom. Yun ang gusto niya maintindihan natin. Kaya may tatlong bagay na maintindihan natin about awe. The moment we have that sense of awe of God, tatlong bagay. One, we announce His glory. Then we worship through surrender. Then we expect His coming. There's some form of excitement of His coming. Paano ibig sabihin nun? Let's start with this announcement of His glory. Bakit? Tingnan niyo, sabi ng Lord, sing to the Lord a new song. Grabe. Just for us to sing a new song every time we encounter God, it only means that you are parang meron ka na-discovering bago about God. And because He's infinite, walang katapusan ang yung discovery about the Lord. Naunawan? Kaya lagi kang may kanta sa Diyos eh. Kaya lagi kang merong naaalala kung sino si God. Di ba? Kaya marami, parang wala nang bagong awitin sa Diyos. Malalaman niya sa kwento. Yan, tingnan niyo, mga testimony. Alam mo, nung kilala ko, nung natanggap ko si Jesus, 10 years ago, grabe!
Ay, kamusta na ngayon? Mga 10 years ago? Grabe yung in love nila mga Lord. O, kamusta na ngayon? 10 years ago? Bakit balik ka sa 10 years ago? Ngayon! That was 10 years ago. Ang lungkot, no? Wala nang bagong experience. Wala nang bagong... Kaya nga, worship is our proper response to who God is and to what He has done and what He is continually doing. It's a continuous walk and relationship with God. Kaya sing to the Lord a new song. At hindi lang yun, napansin niyo ba? Sing to the Lord, all the earth, niyayaya niya lahat. Come on guys, just sing with me. Napakadakila ng Diyos ko. Once you're excited, once you saw something great and wonderful, hindi mo mapipigilan. Yun lang makakain tayo sa masarap na restaurant. Ano ang experience nyo? Ipamamalita, grabe, ang sarap doon, no? Ang sarap ng kanilang pagkain doon. Yung paborito kong isaw. Isaw lang eh. Iba yung isaw doon, may laman loob. Diba? Kakaiba. Parang sobrang excited din, di ba? Nakatikim ko, grabe, ang sarap ng luto nila doon. Kakaiba yung pagkakapirito ng itlog. Itlog lang eh. Pero iba, pinirito't nilaga mo na. No, anong klaseng itlog kaya yun? No, parang ikaw naiintriga ka din eh. Parang gusto mo rin agad puntahan. Parang, anong ibig sabihin? Once you discovered something na talagang sobrang amazing, parang gusto mong ipagkalat. Tama? Hello? Kahit naman sa iba, pagpunta dito, kunyari kung first time nila, grabe naman dito, parang mall. Ang sarap matulog. O di ba parang, nagyayaya ka pa, tulog tayo doon. Di ba? Tapos grabe yung CR, ang daming tissue, libre. Pwede mag-uwi. Yung tubig, libre, mag-iigib tayo doon. O di ba? Nagyayaya pa tayo, baldi-baldi. Nagjo-joke lang po ako, pero may gumagawa ng ganun dito ha. Sa ibang service. Pero bakit tuwan-tuwa tayo? Kasi there's something, niyayaya mo lahat. And sabi niya, sing to the Lord, bless His name, proclaim good tidings, His salvation from day to day. And sabi niya, tell His glory among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. You know what He was saying? Sing, bless, proclaim, declare. Yun ang sinasabi niya. And when you say declare, ibig sabihin itong pananampalataya ito, hindi ito tahimik. Itong pananampalataya, hindi mo kayang manahimik. Hindi mo pwede sabihin, it's between me and the Lord. Walang ganun kasi yung excitement mo, yung sobrang overflowing na presence ng Diyos, hindi mo makontain. Yung glory niya, hindi mo, nag-uumapaw yan that you want everyone to experience. Kaya nga maraming tataka, parang pagdating sa Panginoon, tahimik lang. Bakit? Perhaps they have not really encountered the fullness of His awe. Diba? Kaya nga, declare His glory among the nations. Sabi sa verse 3. Ano ibig sabihin ng declare? Declare means to announce, to make known, to tell. Alam nyo, tingnan nyo na lang po yung Samaritan woman. Hiyang-hiya siya nung nag-iigib siya. Kung pwede nga, bakit kayo nakikipag-usap sa akin? Sa Maratana po ako, tapos babae pa ako. And yet, after conversing with Jesus Christ, grabe, hindi niya mapigilan yung kanyang sarili. Iniwan niya yung kanyang banga. At ang sabi niya, come, see a man who told everything I've ever did. Hindi niya mapigilan. Hindi niya mapigilan. Hindi niya maintindihan. Come, tingnan ninyo, yung mama, grabe. Kinakilala niya, pinalam niya sa akin lahat ang pinagagawa ko. Isang bagay na, wow. Hindi niya maintindihan. But there's something in Jesus that hindi ko pinagkakalat para makipag-away ako sa tao. Hindi ko pinagkakalat para magmukha akong spiritual. Hindi ko pinagkakalat para masabing lang, wow, nakatagpo ako ng kakaiba. Hindi. I want to tell the world, I met someone incomparable. He's so great to be kept to my heart. Are you following? Kamusta kayo sa inyong relationship kay Jesus? Tingnan ninyo ha, nakakatawa sabi sa Psalm 96. The psalmist wants us to declare what? Not merely God's blessing, not merely God's gift, not merely God's help. He says, declare His glory. What does it mean? Declare His greatness. Declare His majesty, His worth, His beauty. Kaya doon maintindihan ko nakatagpo tayo kay Lord. Hindi niyo mapigilan. Sabi ko, Lord, grabe ka. Di ba? Sa totoo lang, maraming tao hindi sila naniniwalang introvert ako. Hindi sila naniniwalang I would rather be at home. Hindi sila naniniwala na hindi ako mahilig makipag-usap sa tao. I would rather be in my private room
And in fact, nung kinulong nila ako, na akala nila for 6 months na walang kausap, akala nila mamamatay ako. Kasi they thought I was an extrovert. Hindi nila alam, that was my glorious day. Yung mag-isa ako, yung wala akong nakikitang tao. Kaya nung nag-lockdown, saya-saya ko. Pero alam niyo ho, the only reason why I keep on speaking, because of the glory of God. Hindi mo mapigilan kasi bakit? I want everyone to know the God I'm serving, the God who saved me, the God who loved me. Kaya nga sasabi sa Psalm 96, for great is the Lord, greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Wow, napansin niyo po ba yun? Hindi nagsimula yung hindi nagsimula sa kanyang sarili yung psalmist. He was saying, si God ang dakila. Hindi sinabi, uy, grabe, punta kayo sa sisip, ang ganda ng kantahan. Walang ganun. Punta kayo sa sisip, ang pogi ng pastor sa umaga. Umaga, iba, nagsibangot agad eh. Umaga. Yung hapon, huwag niyo intindihin, pag si Paul, pogi. Di ba? Ngayon, ito, ay, ang ganda doon, ang ganda ng tugtugan, grabe. Hindi, ano sabi niya? Come on, let's worship. The Lord is great. Hindi CCF, Goddess. Kaya hindi ko kayo niyayaya to join CCF. Niyayaya ko to join God. We need God, not CCF, not the pastor. We need God. Not any form of organization. We need God because God alone is great. Wala nang iba. Kaya nga, He is to be feared above all gods. Di ba? Kaya importante yun. Kasi yan ang malaking hamon sa atin. In the world, in the culture that we live in, lagi sinasabi, look at yourself. As in, believe in yourself. Promote yourself. Build your brand. Build your platform. Pero ang Panginoon Diyos iba. When the person who see and encountered God, ano sinasabi niya? Look at God. Behold your God. See His glory. See His greatness. Walang kinalaman yung pansarili. You see, lalaki ang ating mga takot. Lalaki ang ating mga idols. Pero kapag lumaki ang Diyos sa ating paningin, I'm telling you, everything else find its proper place. Because there is only one true God, every other God is an idol. Wala naman kaming idol, wala naman kaming statue na sinasamba, hindi naman kami lumulukod kahit saan. Hindi, na-misinterpret mo ako. An idol is anything that takes the place that belongs to God. Sa sandaling nakaroon kayo ng pakiramdam, that anything we look for ultimate meaning, ultimate security, and ultimate satisfaction, idol yan. Naalala ko kanina, may nabasa ako, nagulat ako, mga babae, iniwan nila ang kanilang karera, iniwan nila ang kanilang future para sumama lang sa lalaki na para sa bandang huli, iiwan din sila. Ibibigay nila ang lahat para lang iwanan silang maging isang nanay na walang asawa. Di ba nakakaawa? Iniwan nila yung kanilang pangarap, iniwan nila lahat. Yun ay Diyos-Diyosan. No, kahit anong bagay that we spend our time with, our energy, na hindi Diyos, nako, those are idols. Kahit minsan ang ating mga ideology, minsan kahit yung mga ideas, ngayon, pati yung mga politiko, nagiging Diyos-Diyosan sa atin. Handa tayong makipag-away sa kamag-anak, handa tayong makipag-away sa kapatiran, alang-alang sa pangalan ng politikong ating sinusubaybayan. Ano na itulong na sa atin? Wala. Pag wala kang kakainin, hindi ka lang matutulungan. Nakalimutan natin ng Diyos. Kaya naalala ko, kahit sa mga eleksyon, umaasa tayo may pagbabago sa bansa, pero ang inaasahan natin, tao. Yung iba, kailangan dumikit tayo dito kasi pag nanalo ito, at least dikit tayo. Ano ka ba? Dumikit ka sa Diyos, manalo matalo, Diyos panalo palagi. Huwag ka didikit, huwag yung tao. Kahit palpak na yung tao, didikitan mo lang dahil may pag-asang manalo. Excuse me. Our future is not in the hand of man. Our future is in the hand of God. Nakuha ninyo? Nagpalit na tayo. Anong hindi nagbago? Tayo mga Pilipino. Tayo pa rin yung umiihi. Pag naiihi na, nakakita ng puno, iihi na kagad. Tatapon ng basura kahit saan. Hindi tayo nagbago. Palit tayo ng leaders, wala doon. Mali yung ating pagtingin sa Diyos, kaya hindi tayo nababago. Wala tayong sense of awe of the greatness of God. Kaya hindi na palang transformation. Maka-Diyos ng Pinoy, pero wala tayong mga takot sa Diyos. Pagdating na sa Diyos, paano dinadaya natin? Kaya natin maglukuhan. Kaya natin magdayaan. Kaya natin, sa ngalan ng Panginoon.
Pati mga bata, nagpe-pray pa, Lord, tulungan mo ako sa exam. Pero titingin sa katabi, answered prayer. Ano ba yun? Di ba? You see, money can be an idol to us. Success can be an idol to us. Reputation can be an idol to us. Comfort can be an idol to us. In fact, even ministry can be an idol to us. Because the only thing important and the only person that He deserved to be honored and glorified is God Himself. Kaya tama isang sabi ng pastor a human heart is an idol factory. Kasi we continually take good things and make them ultimate things. Yung bagay na maganda, biglang ginagawa nating ultimate. Ang dali nating mahulog sa ganoon. Yes, may mga mabubuting taong leader, praise God for them. Pero hindi silang ultimate. Kaya nga yung mga generations ngayon, they sacrifice their time, their energy, their relationship, health, and even our integrity in pursuit of what? With something that cannot save them. That's an idol. Kaya pag-isipan sa rin natin, tayo, sinong inaasahan natin sa kinabukasan? Sinong inaasahan natin para humahon sa ating kahirapan? Kaya nga, praise God. Sabi niya, only the Lord, for great is the Lord. For all the gods of the people are idols, but the Lord made the heavens. His splendor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary. What does it mean? In contrast, sabi niya, everything else is idols. Anong ibig sabihin? Everything else is temporary. Everything else is dependent. Everything else will eventually pass away. Only God is eternal. Only God is self-sufficient. Only God remains forever. Walang iba. Not our organization, not any form of groups, only God. Mawala man ng CCF, tuloy kay God. And I pray that this movement will continue, that God will use this movement. Pero throughout the history, karamihan ng movement nagfe-fail. Only God remains. Are you following? Kaya tuloy tayo. But we pray that God that will give us His favor, that we will continue, that even pag wala na kami, tuloy pa rin ang movement. Amen po? Pero isa lang tiyak ako. Si Jesus lang. Walang iba. Yun ang ating hawakan. Kaya tandaan nyo ito sabi ni A.W. Tozer, we were created to worship. Worship is the normal employment of moral beings. Sa totoo lang, ang problema hindi yung tao hindi sumasamba. Hindi yun. Ang problema, yung tao sumasamba sa maling bagay. Maling bagay. Kaya minsan pinaglalaban natin isang bagay na hindi natin naiintindihan. Kaya nga, tandaan natin to, whatever we worship, ultimately shapes us. The things we admire, the things we imitate, the things we treasure, the things we pursue, the things we worship, we become like them. Tingnan nyo, mga tao ngayon, mukhang pera. Walang inisip pera. Tuloy, yung pati pera, ayaw na sa atin, nagtatakbo. Tingnan nyo yung pera. Dati, buti pa yung pera, may tao. Yung tao, walang pera. Ngayon, pati yung pera, wala ng tao, puro hayop na. Sabi niya, mga hayop kayo. Puro kayo makasarili. Hindi kayo yung may hawak ng pera. Alam niyo kung bakit? Pag-isipan niyo mabuti. Bibigyan ko ng sample. When we discuss about stealing, tingnan niyo, may mga pumupunta rito hindi para masumamba sa Diyos, kundi para magnakaw. Kaya papantayin niyo yung gamit ninyo. Naintindihan? Kasi grabe ang tao, wala talagang takot sa Diyos. Ganun ang problema natin ngayon. Ano ko Kaya nga, tingnan niyo pa, ang hirap niyo nang mag-worship. Dati gusto yung mag-concentrate sa Lord, di ba? Walang kayong kapantay, di ba? My Jesus, Ngayon hindi, my Jesus, my Savior. Titingnan mo pa yung bag mo, baka mawala. Kasi may himala. Bakit? Hindi nga natin alam bakit nangyari. Kaya may isang kasama tayo after discussing stealing. Alam nyo, naiwan niya yung wallet sa CR. Naku po, pagbalik sa kanya ng wallet, umalis si Skoda, umalis si Tandang Sora, umalis si Osmeña. Hindi ko alam ba't saan nagpunta. Nakabalik yung cards, pero yung mga may tao, nagkandawala, naglamyerda somewhere else. Nung sinabi sa akin yung para ako sinuntok sa dibdib, useless ang lahat ng praise God for the wonderful message. Dahil wala namang pagbabago, there's no sense of awe before the God who is righteous and holy. Pag-isipan ninyo. Para akong dinagukan sa dibdib nung kinikwento sa akin. Tatawa-tawa ako, pero sa loob-loob ko, Lord, tama pa ba itong ginagawa namin? Buti na lang, sabi ng Lord. Alam mo, kaya na-depress si Jeremiah?
Kasi he was speaking and the people of Israel, they were not listening. And the reason why, he was depressed. But don't forget this. I allowed that to happen so that when I bring my judgment, they have no excuse because I have sent my prophets several times. Kaya kabahan ho tayo. Mag-pray tayo ng mabuti. Hindi ho kasi biro ito eh. Kapag wala tayong galang at sense of awe sa Diyos, nakakatakot. Kaya you better ask these questions. Ano ba talaga yung Diyos ko? What occupies your thoughts when you are alone? Pag nag-iisa ka, anong tumatakbo sa utak natin? Di ba? Pagsipan nyo. Paggising nyo sa umaga, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Di ba, minsan, sabi ng Lord, let's thank the Lord. Pero anong pumapasok sa isip natin paggising sa umaga? Ay, late na ako, patay, late ako. Ano, wag mo kakasapin, late na ako. Hindi ka na nga mapagpasalamat sa Diyos kasi late ako. O di, nandun ka nakafocus na sa totoo lang, ang may control pa rin yan si Lord eh. Naalala ko nung mga panahon na nagko-commute pa ako, di ba? Naku, late na ako. Lord, thank you ha, kayo pa rin may control. Magpe-pray ka, Lord, tulungan niyo ako. Kasi may exam po ako ngayon. Sana po, bakit mahabot pa ako, ganyan. Tapos, ang masaya pa, yung sinakyan mong jeep, biglang magpapakarga pa ng gas. Tapos nagbibilang pa. Isa, dalawa. Naku, tapos nung karga na, ay, apat pa. Naku, patay. Gusto mong batukan, uy, magpapadali ako. Pero pray ka na ng pray, Lord, maawa ka sa akin. Ayoko pumalit kasi may exam po ako. Thank you, Lord, you are in control. Pagdating sa eskwelahan, wala yung teacher. Namatayan. Biro mo, alang-alang sa'yo, may namatay. Pag-isipan niyo mabuti. What occupies your mind? What excites you the most? Di ba? Ano nagpapasaya sa'yo? Yung bang pagdating ng tao, no, pagdating, Lord, thank you. Ang ganda ng, sobrang na-express ko yung heart ko sa'yo. No? What disappoints you most when it is threatened or taken away? Ano pag tinanggal sa'yo? Ano yung talagang sasakit ang loob mo? Di ba? And what do you daydream about? Or what do you fear losing? Then that is your God. That is a functional idol. Kasi po, ang nais ng Diyos, siya lang ang ating focus. Kaya minsan, we sing about the cross, but do we marvel at it? We speak about forgiveness, but do we cherish it? Di ba? We speak about grace, but are we still astonished by it? Minsan wala na ho yung essence. Nakasanayan na natin masyado. Kaya the greatest need of the church today may not be more information, but it may be a renewed amazement. Yung muling masariwang, Lord, napakadakila ninyo. Naalala ko, nagpunta ako sa Singapore. I was invited to speak in one of the churches. Tapos pagdating doon, sabi niya, kilala nila akong Tagalog speaker. Sabi niya, Pastor, dito English ha. Okay. Walang problema. Hindi naman ako mag-i-English. Kahit ano sabihin mo. Sa totoo lang, hindi ko niisip yun. Niisip ko, ano yung mensahe ng Diyos. Pagdating ko doon, ako po'y nakayukong ganyan, naggulat po ako in one of the songs that was sung. Ay, dakilang katapatan. Alam nyo, iyak ako ng iyak. Bakit? Bigla ko pong na-imagine sa kalangitan. Nag-aawitan ng mga tao, then I heard a Tagalog song. Nilapitan ko, bro, you're Filipino? Yes, I got to know Jesus because of you. Bigla akong iyak na iyak. And imagine, in heaven, multitudes of people coming from the north and the south, from the west and from the east, with their own tongues singing to the Lord. And one day you will be hearing someone singing in Filipino, and sasabihin niya, ikaw nga ang nag-invite sa akin. You gave me the link. Ikaw nga ang nag-share sa akin. Hindi mo na siguro maalala. Sa jeep yun. Sa bus yun. Sa restaurant yun. Ikaw yun. Kaya nandito ako umaawit kasama mo sa Diyos. A sense of amazement and say, God, thank you. Thank you. Naalala ko, you were the one who helped. Kaya naman, praise God. Kaya friends, what do we do with God's glory? Yun ang sunod na tanong. Now that I happen to see His glory, what do we do with it? Kaya nga we are to worship through surrender. Bakit? Tingnan niyo ang sabi ng Bible. Ascribe to the Lord, O families of the people. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the glory of His name. Bring an offering. Come into His courts. Worship the Lord in His holy attire. Tremble before Him, all the earth. Ano napansin niyo?
3 times he mentioned, ascribe to the Lord, ascribe to the Lord, ascribe to the Lord. Anong ibig sabihin na ascribe to the Lord? Ascribe to the Lord means to acknowledge, to recognize, to attribute. Ibig sabihin, nandyan na yan, yung glory na yan. Parang we do not tell God's glory to increase His glory. No, He is already glorious with or without our declaration. Glorious na ang Diyos. It is just a matter of recognizing His glory. Naunawaan po? Kasi may mga tao, makapangyarihan na pala kahit hindi mo nire-recognize. But the moment you realize, yes, you are powerful, yes, you are great, that's what it means, to ascribe to the Lord. Kaya itong importanteng bagay. Alam niyo po, our responsibility is simply to recognize it and respond appropriately. Di ba? Ulitin natin. What is worship? A proper response to who God is and what He has done and what He is going to continually doing. Di ba? Kaya tuloy-tuloy yun eh. Tuloy-tuloy. Kaya nga sa verse 8, ano sabi niya? Ascribe to the Lord the glory due His name. Kumbaga, because worship is not merely singing, worship is what? Surrender. Lord, you are glorious. Kumbaga, I need to recognize that. I need to submit myself to you because you are glorious. Worship is recognizing that God is God and we are not. Worship is stepping off the throne and allowing God to take His rightful place. Alam niyo bang marami sa atin we're playing God? How would I know? Sino sa inyo nagwo-worry? Nagwo-worry. Nagwo-worry kayo matagal ako mag-preach. Nagwo-worry kayo ano kakainin. Nagwo-worry kayo ano mangyayari sa kinabukasan natin. Worrying is what? Playing God. Kaya tayo nagwo-worry kasi wala tayong control. We want to be in control. But God is saying, you are not in control. Don't play God. Kasi nga, kaya ka nag-worry kasi wala akong control eh. Eh, si Lord ang may control. Kaya, have no anxiety about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Meaning, Lord, you are in control. Kasi sinasabi ko sa inyo ito ngayon. Tama? And the peace of God, which surpasses all understanding, will keep your heart and mind in Christ Jesus. Bigla na-realize mo, oo nga, you are in control. Naintindihan? Kaya pag nagwo-worry tayo, you're playing God. You are not recognizing the glory of God. You are not living in surrender. Nagkakaintindihan? O, tanong sa katabi mo, nagwo-worry ka ba? Sabi ng katabi niya, palagay mo. Kakatulog na ako dito kasi wala akong worry. O, di ba? Ang saya-saya. Di ba? Kaya nga, napansin nyo, sabi ho ni Alexander McLaren, the central idea of worship is the surrender of self. Di ba kaya nga iba ayaw nga pumunta mag-service eh. Bakit? Kasi isip nila, mas gusto sa bahay, mas okay sa bahay. Alam nyo, sasabihin ko na to sa inyo kagad. Yes, it's okay to be sa bahay. Pero marami sa atin hindi makapag-worship ng matino. Kasi pag nanonood tayo, akala natin makikinig lang ng message. Yung singing to the Lord, utos niya yun eh. Sing to the Lord, a new song. Sing to the Lord all the earth. Utos niya yun eh. Kantahan mo si God para yung puso mo lumabas. Tama? Ngayon, pag nasa bahay ka, palagay ko, hindi ka naman tatayo doon para kumanta sa Panginoon Diyos para mag-worship eh. Anong kadalasan? Habang naghihiwa kang ganyan. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Ay, naku, patay mo nga muna yan. O, di ba? Tapos babalikan mo, malayo na. O, di ba? Sino nakaranas ng ganyan sa inyo? Huwag na kayo magkunwari. Naranasan ko din. Nung minsan nagluluto ako, wala ako naintindihan. Kaya pinagalitan ako ng Lord. Sabi, ano ka ba? Are you really worshiping me? Or just listening to the message? O ano? Lord, sorry. Kaya pag nag-go-online ako, nagbibihis din ako. Nagbibihis ako dahil sumasamba ako sa Panginoon as if nandito ako. Kung sakaling hindi ako makakarating, kung kailangan ko mag-online. Pero hanggat kaya ko, nandito ako. Nagkakaintindihan? Hello? Para ang lungkot na iba sa inyo. Kaya nga ang central idea, isurrender mo sa Diyos. Hindi ito tungkol sa atin. You see, friends, listen to this. Worship is not proven by the volume of our singing. Worship is proven by the posture of our hearts. Anyone can sing, anyone can raise their hands, anyone can attend service, but surrender is different. Surrender what? Cost us something. It costs us humility, trust, and it requires obedience. Nagkakaintindihan? Kaya nga ho, yung pag-worship mo, pumunta ka doon kasi Lord, I'll obey you. Ano ba? Why do we gather together? Ask yourself. Not only just to have a corporate singing. Ano sabi na? Sabi ng Bible, do not neglect meeting together as is the habit of some.
But, ano sabi niya? Encourage one another as the day of the Lord is drawing near. Pag-isipan ninyo, who was the last person you encouraged nung pumunta kayo rito? Ay, wala po, nahiya po ako eh. Ito na lang, yung katabi mo, marahil na-encourage sa'yo. Kasi pinanonood kanya kanina pang mag-worship eh. Tuwang-tuwa sa'yo, you're so at peace. Ang himbing mo matulog. Iba ka. O marahil, bless na sa'yo kasi para ang saya-saya mo pag nagtumatawak talagang bigay to. Yung iba kasi pigil-pigil. Para bagang kahihiyan pag tumawa. And alam po ninyo, yung presence mo may perhaps an encouragement to your children. Nung nakita niyang binitawan mo yung telepono mo dahil natutok siya siyang mag-scroll ng Facebook habang nakikinig. Mag-scroll ng tumunog yung telepono, Shopee. Pero hindi mo pinansin dahil inuna mo si God. Sabi ng anak mo, kaya palang daddy ko, masaya lagi. Anak ko ha? Hello? O kaya naman, kaya palang init ng ulo ng daddy ko. Hindi nakikinig. Laging nakatingin sa Facebook. Ask yourself. Hindi kayo dito, hindi dito yun ha, sa ibang service. Hindi dito. Kaya yun ang tinatanong ko. We are encouragement. Kaya, anong sabi ng Lord? Tingnan nyo ha, bring an offering and come into His courts. You notice, worship always involves giving. Anong giving? Giving of your best. Giving of yourself. Kaya nga, because hindi kasi kailangan ng Diyos anything from us. But because worship understands that everything already belongs to Him. Are you following? Kanya naman lahat eh. Kitinay si David. Si David, everything comes from you and we have given you only what comes from your hand. Even when we give, Lord, we acknowledge that this belongs to you. Yun ang worship. Naintindihan? Kaya kung inaakala natin, nagbigay tayo ng ating tithes, nag-worship tayo sa Lord, sa totoo lang, galing din sa Kanya yan. Kaya nga, it's an acknowledgement. Listen to this. Your family belongs to God. My family belongs to God. My resources belongs to God. My talents belongs to God. My opportunities belongs to God. My ministry belongs to God. My future belongs to God. Everything comes from Him. Everything belongs to Him. Therefore, I give my everything to Him. And that is worship. Hindi yan para sa aking sariling pakinabangan. But of course, as I give my best, somehow the Lord also blesses me. Hallelujah. Amen po? Kasi nga, Kanya naman lahat yan eh. Wala tayong ipagmamalaki. Wala tayong aangkinin na pang sarili. Kaya nga sabi ng sa Westminster Catechism, ano sabi niya? What is the chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. Notice the order, glorify, not glorify self, not glorify achievement, not glorify success, but glorify God. Naunawaan po. Kaya listen, stop trying to be the center. God is the center. Sa bahay, ingat tayo. Minsan akala natin tayo ang sentro ng mundo. Hindi. Si God. Si God. Kaya minsan nagagalit tayo pag di tayo napansin. Nagagalit tayo pag di tayo na-recognize. Nagagalit tayo pag hindi tayo nabigyan ng panahon. Guys, we're not the center. Jesus is. Naunawaan po? Kapag di tayo pinansin, tanongin mo sa sarili, ba't ako nagagalit? Hindi naman ako sentro, si Lord naman. Di ba? Minsan inaalaw ng Diyos yun para makita natin kung sino talaga sentro sa buhay. Di ba? Minsan, lalo na mga tatay, tukso sa atin yan. Feeling natin tayo sentro ng mundo. Parang everybody must be focused on us. Panonood tayong TV, pakiabot ang remote, pakiabot ang pagkain, ang kape, pakiabot ang pagkain. Laging ganoon. Alam nyo, itong amazing pag nagmamahal tayo sa Diyos, naiisip natin ibang tao. Tingnan niyo. Pagdating sa bahay, mga lalaki, pag nakita niyo yung asawa niyo, ano una yung tinatanong? Kinakamusta niyo ba siya? Oh, sweetheart, kamusta ka? Kamusta maghapon mo? Pero anong una natin tinatanong? Anong niluto mo? Anong pagkain? Naghanda ka na ba? Bakit hindi mo siya samahan dito? Ba't ako lang mag-isa? Na nagagalit ka na dahil feeling mo, wala lahat sila. Sino bang nasa sentro? Babae, ganun din. Hindi man lang ako pinansin. Maghapon ako nandito sa bahay. O, sa nila, iniisip nila. Ang kakapal mo ka. Yung mga anak na hindi ka pinansin, nagagalit ka. Na kasi ikaw na naman ang sentro. Let God be the center. E paano kung di ka pinansin? Isumbong mo kay God. Di ba? Then let God handle them. Sa palagay mo, hindi nakikita ng Diyos. Kaya ang Christian, ang gaan ng buhay. Hindi ka agad tatanda. Tingnan mo yung katabi mo. Wow, di ba? Ang tanda na niya, pero hindi mo halata. Oh, bakit? Magaan ang buhay. Promise.
Kapag madaling tumanda, dala-dala niya ang mundo. Kasi akala niya, siya ang sentro. Kaya ngayon, makakarinig tayo ng patotoo. Ng taong naintindihan niya, God is the center. God deserves all the glory and honor. Ito po ay isa sa kasama natin, si Sister TJ Bailon. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. I grew up in a Christian family and was introduced to Jesus at a young age. So I tried to be the good Christian girl. I maintained a good image, avoided grievous sins, and worked hard to excel in everything. I was highly competitive and achievement-driven. I constantly sought recognition and approval. I believed that if I could just be the best, then I would be valuable. As I grew older, that desire only intensified. I filled my life with extracurricular activities, joined various competitions, student leadership, and various clubs so I could be recognized for my abilities and accomplishments. Looking back, I realized that my pursuit was never really about excellence. It was about self-glory. When I was in high school, my mother challenged me with a simple but life-changing truth that everything I do should be for the glory of God. Little did I know that God was about to bring me through a humbling process in my life. When I entered college, I was accepted into my first choice quota course at my dream university. Pride began growing in my heart. I thought highly of myself because I was the only student from our school who got accepted into that university. But God, in His love, began humbling me. I found myself surrounded by people far more capable than I was. And eventually, I failed several subjects and was kicked out of my college course, forcing me to shift to another. At the time, it felt devastating. But it was during that painful season that God used my brother to introduce me to J-Zone, the youth ministry of CCF, now called Elevate. Through a discipleship group, he surrounded me with people who helped me navigate disappointments, remind me my worth was found in Christ alone, keep me accountable, call me out when I needed to be corrected, and help me discern my motives if they were truly for God's glory. After college, I entered the hospitality industry with big ambitions of joining the top hotel chain. I intentionally planned where to do my practicum in the hopes of applying in their corporate management trainee program. And I sincerely believed that I was qualified and would get the role. But God humbled me again by allowing me to fail the assessment. God's no paved the way to another work opportunity. In my first job, I pushed myself hard. I worked long hours, took on extra responsibilities, and built my identity around success and achievements once again. Eventually, I received the promotion I wanted. However, in one of my events, I encountered a professional scammer that cost the hotel millions of pesos. As a result, I was asked by HR to submit my resignation. Once again, God used a major disappointment to humble me. By God's grace, He opened an unexpected door for me to join the pre-opening team of a luxury hotel. Learning from my past failings, I decided in my heart to intentionally give God the glory in this new job and to work with all my heart unto Him. Before I started my new job, Exodus 33:15 became my anchor verse. It says, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." My basis for my career path was no longer based on my own pursuit and desire, but God's guiding presence. He allowed me to be a blessing to my office mates and eventually started a weekly Bible study with some of them. In the years that follow, God blessed me far beyond what I could have imagined. I experienced promotions, international recognition, financial provisions, and opportunities I knew I did not deserve. However, God was not done with humbling me. This success led me to become so busy that I didn't have enough time with my husband anymore. I usually left home before he woke up, and I'd be back home late at night. Then I felt God impressing in my heart persistently through my prayer time and devotions to resign from my job and leave everything behind: the pay, the prestige, and the position. It was difficult and humbling, but I realized that part of glorifying God is to prioritize my husband. And after making this difficult decision, I saw God's hand move mightily.
In this uncertain period, God reopened opportunities for me to regularly serve in the worship ministry, which eventually opened the door for me to work as staff here in CCF in the Exalt ministry. Serving in ministry humbled me in a different way. God revealed that pride doesn't only show up in careers and achievements, it can also hide behind ministry. I realized I could still be driven by performance, recognition, and self-reliance even while working in the church. God kept my pride in check by placing me in a role that often happened behind the scenes. Instead of being in the spotlight, He taught me the joy of supporting others, helping them grow, and celebrating what God was doing through them. He reminded me that serving Him is never about being on the platform. It is about faithfully stewarding His gifts to serve Him and His people for His glory. Looking back, I can honestly thank God for every closed door and every humbling season. From not being at the top of my class, to losing my dream course, to career disappointments, to walking away from corporate success. In each of those moments, God was lovingly stripping away my pride, teaching me dependence, and reminding me that apart from Him, I can do nothing. Ephesians 3:20 says, "Now all glory to God, who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think." I am Dorothy Bailon, once chasing recognition, success, and the approval of others, now depending on God and submitting to His plans for my life that He might increase as I decrease. To God be all the glory. Praise God, praise God. Kaya alam niyo ho, ito isang bagay na dapat natin tatandaan ha. Yung glory na yon, kasi God doesn't want to share His glory to anyone. You see, God will not share His throne. He will not share His glory. God alone deserves our ultimate worship. Kaya yung pride, napakadelikado niyan. Pride is not merely thinking highly of ourselves. Pride is competing with God. Tatandaan natin yan. Kaya nung si Nebuchadnezzar, itong sabi ni Nebuchadnezzar, "Is not this great Babylon which I have built by my mighty power and for the glory of my majesty?" Ano napansin niyo mga salita niya? I built my power, my glory, my majesty. Alam nyo, yung panahon na yan, habang iniisip niya yan, habang sinasabi niyan, nabaliw siya. Everything can be taken away from us in a day. Naalala ko rin yun, ganun din ho yung aking feeling na ang galing ko sa ministry, isang araw, tanggal lahat. Anong galing-galing mo dyan? Wala. Hindi natin hawak ang beat. Lagay na natin sa isip natin yan. Si Lord lang. Naintindihan? Kaya nga ho, ito ang challenge sa atin ng Panginoon Diyos. Pag-isipan natin, just reflect. Who receives the credit for your life? Sa buhay mo, sino nagiging may credit dyan? When business succeeds, who gets the glory? Pagka successful sa trabaho mo, who gets the glory? When ministry grows, who gets the glory? When your children thrive, who gets the glory? When opportunities come your way, who gets the glory? When people praise you, what happens in your heart? Do you observe the glory? Or do you redirect it to the Lord? Alam niyo, minsan dali sabihin, ay, glory to God. Sana ulitin, sana ulitin. Kasi gusto natin din. Di ba? Minsan ganun tayo, gusto natin yung parang, alam mo, sa totoo lang, hindi naman po talaga ako magaling eh. Ang gusto natin marinig, hindi naman, magaling ka naman. Kasi pag kasi naman, hindi talaga ako magaling, pag sinabi niya, oo nga, yabang neto, kaalam sino. Eh, ikaw naman nagsabi nun ah. Kaya minsan ganun tayo eh. Kaya nga, we must learn the ways of John the Baptist. He must increase, but I must decrease. Amen po? So my prayer, dahanan to yung Lord, my life is yours, my future is yours, my dream are yours, my possession are yours, my reputation is yours, and my everything is yours. So, because of this, we would be excited for His coming. Ang sabi niya, expect His coming, be excited. Yung ba, kaya nga, alam mong excited kayo, alam niyo bakit? We pray that. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Di ba? Parang pinagpipray natin, Lord, dumating ka na. Lord, yung establish ang kingdom mo. Bakit? Tingnan nyo ha. Say among the nation, the Lord reigns. Indeed, the world is firmly established. It will not be moved. He will judge the peoples with equity. Hallelujah. And I'm going let the heavens be glad. Let the earth rejoice. Let the sea roar and all it contains. Let the field exult. Let all that is in it. Then all the trees of the forest will sing for joy before the Lord. He is coming. He is coming to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in His faithfulness. Can you imagine?
The whole creation rejoices. Pati yung dagat. Alam nyo, minsan sila pa mas marunong magdiwang dahil they're expecting the coming of the King kaysa sa tao. Pag-isipan niyo mabuti, the heaven rejoices, the earth rejoices, the sea rejoices, the field rejoices, the tree rejoices. Kaya yung mga kala natin, yung mga kilos lang, yung pagaspas ng puno, awitin sa Diyos yun. Grabe. Kaya sabi ko, Lord, grabe. Bakit sila nagre-rejoice? Because He is coming again. He will bring everything to order. Alam niyo bakit importante yan? Hindi niyo ba napapansin? Ang gulo-gulo ng ating buhay. Yes, the world we live in is beautiful, but it is broken. Nakikita natin sa ospital yan. Nakikita natin yan sa funeral. Nakikita natin yan sa mga digmaan. Nakikita natin yan sa earthquake na nangyari sa Mindanao. Nakita natin sa bawat luhang tumutula sa ating mga mata. This should not be the world that God created. This is the world broken by man because of their sin. Kaya naman sabi ni Paul, I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Pag dumating na yung Diyos, dumating na siya ulit. Sabi niya, for the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God. Can you imagine? Even the whole creation, they're excited for the coming. For the creation was subjected to futility, not willingly. Nasisira ang nilikha ng Diyos. Hindi sa kagustuhan nila. Bakit? But because of Him who subjected it in hope. Pero, at the creation will also be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. Hallelujah. Because of the coming of the King, even the creation will be freed. Will be freed from destruction. For we know that the whole creation, look at the words, groans and suffer the pains of childbirth together until now. And sabi niya, but, not only this, but also we ourselves, having the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting eagerly for our adoption as sons, the redemption of our body. Kaya daming sakit sa katawan, no? Napansin niyo ba yan? No? Parang, dati, naalala ko kasi mahilig po ako magmotor. Dati, magmamotor ako, hindi ako natatakot. Bakit? Kasi kahit na maduma ka, masugatan ka, gumagaling agad. Diba? Ngayon, hindi ka pa nakakasakay. Sumasakit na yung katawan. Hindi na gumagaling. Ang tagal gumaling. Nakuha ninyo? Nakuha niyo yung difference. Pero, kasi talaga ganun yung pakiramdam eh. Yung iba sa inyo, di ba? Dati parang kahit anong daming trabaho, pa hindi ka napapagod. Nagpupuyat, okay lang. Ngayon, nakatulog ka na ng napakahaba, pati sa service tulog ka na. Ang sakit pa rin ng katawan mo paggising. Napansin niyo ba yan? Hello? Naunawaan po. Kaya praise God, alam niyo bakit? In hope, we've been saved. But hope that is seen is not hope. For who hopes for what is already seen? Sabi niya, but if we hope for what we do not see, with perseverance, we wait eagerly for it. Nag-iintay tayo. Are we still waiting? Alam niyo, sabi ng Lord, yung waiting is not passive, ha? Waiting is something active. Sabi niyo, those who wait for the Lord will gain what? New strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. You see, waiting means trusting God's timing. Waiting means seeking His guidance. Waiting means listening to His word. Waiting means believing that God is working even when we cannot see it. Friends, let the heavens rejoice. Let everything rejoice. Bakit? Because God is true to His promise. Darating si Lord, He will bring judgment to the people. Minsan natatakot tayo, Lord, paano ako? Baka ako rin ma-judge. If you belong to Jesus, I'm telling you this. He took all that judgment upon Himself that you will no longer be judged along with the world. Are you following? Kaya nga, while the world is trying to be acceptable before God, insulto kay Jesus yon because He worked for it already. Insulto kay Jesus kasi siya na yung namatay, nagbayad na siya, binayaran niya na yung utang natin. Kaya insulto pag sinasabi natin, babayaran ko, iniinsulto natin siya. At itong napakaganda. Sabi ng Lord, kaya huwag kayong mapaghusga sa kapwa natin. Alam niyo bakit? Kasi the moment we come to Jesus and accepted that He paid the price of our judgment, He rejoices in our progress, not in our perfection. Ano ibig sabihin doon? Ito, dito. Mamaya makikita niyo. Tayo masyado tayong nadidisip po yung sarili natin, natatakot tayo kasi nadadapa tayo palagi. Na-experience ba yan? Isip natin na, galitan naman si Lord sa akin, nadapa na naman ako. Alam nyo,
pasalamat talaga ako sa Diyos, binigyan ako ng apo. Hindi pa naglalakad ang apo ko, pero ini-imagine ko na siya, na naglalakad. Come to Daddy Lo! Na-imagine ko, biglang nadapa. Pag nadapa, papagalitan ko ba? Ano ka ba naman? Tinuturuan ka na nga maglakad, galit ka. Hindi ka pa marunong. Ganun ba? Hindi. Ano sinasabi natin? Kaya mo yan! Dali, nakaapat na hakbang ka na. Dali, nakaapat ka na. Nakalima ka na. Yay! 6 na. 7 na. Why? We celebrate the progress, not perfection. One day, we will be like Jesus when we come to see Him face to face. Kaya on the judgment day with Jesus in us, we will not be judged along with the world. But without Jesus in you, you will be condemned beyond hope. Kasi tinanggihan natin yung pag-asa na binigay ng Diyos sa atin. Nagkakaintindihan? Kaya let me just end by saying this. Ano ang ating yung sense na na yan? Alam nyo si John Newton, siya po ang may akda ng Amazing Grace. Near the end of his life, dating former slave trader o dating slave trader, naging na-realize na nakilala niya si Jesus at sinulat niya yung Amazing Grace. Narinig niyo na yan, di ba? Amazing Grace, how sweet the sound. Di ba? Sabi niya, wow, once I was lost, now I'm found. Marami na nakalimutan niya sa kanya, wala sa kanyang memorya. When he was dying, look at what he said. My memory is nearly gone, but I remember 2 things. That I am a great sinner, and that Christ is a great Savior. Wala na siyang ibang naalala. Yung kanyang sense of awe of the salvation he received from Jesus, hindi niya yung makalimutan. You see, friends, after decades of ministry, years of walking with God, writing hymns, sung around the world, what remained is an awe. He never got over grace. He never got over the cross. He never stopped marveling that God would save someone like him. Hindi nawala sa kanya yon. Yung kanyang pagkamangha na niligtas ako ng Diyos, ako na napakasama. Niligtas ako ng Diyos, si Kristo lamang. Yung cross hindi ho nawala sa kanyang kaisipan. Kapatid, isipin niyo lang ito. Wala ho tayong karapatang maligtas. Pero niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Siya ho nagbayad. Kaya wala tayong ipagmamalaki. Ang kailangan lang ay lagi nating alalahanin, Lord, thank you. And because of such depth of gratitude, I will walk with and I will live a life pleasing before you. And I can say, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Habang pinagyayabang natin tayo magliligtas sa sarili natin, lalo tayong nagmamalaki at nagiging magagalitin sa ibang tao. Lalo tayo nagiging para mapaghusga sa kapwa. Kasi akala natin dahil mabait tayo. And God is reminding us, ito yung sense of awe. Lord, kayo lang. And thank you. Wala akong karapatan na maghusga ng kapwa. Wala akong karapatang magkondena kahit kanino. Kundi ang bawat isa ay dapat kong mahalin ayon sa paraan ninyo. Amen? Dahil sa Kanya. Dahil sa Kanya. Kaya ang Christian, mapagpakumbaba. Dahil nagpapasailalim sila sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, kilala mo ang iyong sarili. Tanungin mo sarili mo, bakit nawala na yung pagkamangha mo sa Diyos? Yung kinakanta nga, alala nyo, dati-rati, laman ng isip mo ay ako, ang bukang bibig mo ay ako, ang pangalan ko. Pero ngunit ngayon, ano ang nangyari? Bakit? Bakit mo nalimot? Marahil akala mo, tanggap ka ng Diyos dahil sa iyo. Huwag mong kakalimutan na ang relasyon mo sa Diyos ay nakasalalay kay Kristo Jesus. Hindi sa attendance mo sa service, hindi sa attendance mo sa D-group, hindi sa mga ginagawa mo, kundi ano ang ginawa ni Jesus. Tapos na. Wala ka na idadagdag. Ang tanging buhay mo na lamang ay magpasalamat at mabuhay na mayroon pong papuri at pagsamba sa Kanya dahil siya ang nagligtas sa atin. Ngunit kung hindi mo pa nararanasan yun, kahit anong gawin mo, hindi ka mamamangha
sa ginawa ng Diyos at hindi ka mamamangha sa Diyos. You have to acknowledge na kailangan mo siya. Kailangan mong aminin ikay makasalanan at tanging siya lamang ang tagapagligtas. Kapatid, kung kinakausap ka ng Diyos at hindi mo talaga naintindihan kung sino si God, magpakumbaba ka sa mo, Lord, reveal yourself to me. Malibang ibunyag mo ang iyong sarili sa akin, hindi kita makikilala. So Lord, I come before you. Lord, open my eyes that I may see. Lord, open my spiritual heart, my spiritual ears, my spiritual eyes, that I may worship you with a heart in awe of you. Lord, have mercy on me. Kapatid ko, ikaw kinakausap ng Diyos, be humble. Itaas mo kamay mo sa Diyos. Lord, ako po yun. Ako po yun. Yes, huwag ka maya. Yes, hallelujah. Yes, maging sa mga nanonood online, I challenge you. Yes, don't be religious. Have a real encounter with God. Yung mga nasa balcony, upper balcony, be humble before the Lord. Doon mo malalaman, hindi ka mapipigil, magpasalamat, sabihin, ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay napakabuti. I-announce mo siya sa maraming tao. Then you will worship in surrender, through surrender. Then you will always be expectant of His coming, excited of His reality. Kapatid, kung hindi yan totoo sa'yo, be humble before God. Lord, kailangan kita. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. For those who raise their hands, sabi mo, Lord, nagpapasakop po sa inyo. Panginoon, tulungan po ninyo akong makita ko kayo ng gusto. Tulungan mong lumago ang aking pagkakilanlan sa inyo. At tulungan mong maunawaan ko ang ibig sabihin ng kaligtasang natagpuan ko mula sa inyo. Thank you for dying on the cross for my sin. Thank you that you did not remain dead. You rose again from the dead. Thank you for the assurance that we are with you, we will be with you forever. Dahil sa ginawa ninyo, hindi dahil sa pangako namin. Thank you for your promise. Thank you sa katotohanan ninyo. Thank you, Lord. Lord, we love you because you first loved us. Thank you, Jesus. Kaya naman, Panginoon, yun din ang panalangin ko sa bawat pamilyang aming nire-represent. Allow us all, Father God, to just enjoy your truth and enjoy your reality and allow us to glorify you and enjoy you forever. Thank you, God. May you bless us all. May we not stop declaring your goodness, declaring your glory, declaring your greatness, declaring your majesty, O God. Father God, and allow us to always worship you